VP Sara bears Solon openly discuss her impeachment. Yan ang nga ba sinasabi natin eh. So, alam nyo mga kotsero, wala namang problema kung merong mga... alam nyo, ang cringy, kasi parang ang dating dito sa statement na pinagsasabi niya, parang she's really out to protect the Duterte family. Yun lang. Parang wala talaga siyang paki sa sambayan ng Pilipino. Parang tumakbo lang siya para ituloy yung proyekto ng mga tatay niya, mga tatay, ang dami niya tatay, no? Parang ganun lang eh. Kumandidato lang siya para to keep the name of the Dutertes alive, parang ganun. Ang pangit. Tapos ang tagline niya, mahalin natin ang Pilipinas. Unahin mo kaya sa sarili mo. Unahin kaya siya sa sarili niya. Kasi tingnan niyo, painggan niyo yung painggan niyo yung balita. Ito kasi yung lumabas sa balita kanina tungkol diyan. Rin daw kay Vice President Sara Duterte ang impormasyong lantarang pinag-uusapan sa Kamara ang planong pagpapatalsik sa kanya. Git ng bise, malinaw na may mga gumagalaw para pabagsakin ang pamilya Duterte. Nagbabalik si Mean Los Baños. I'm not at all bothered. I am bothered na gusto nila i-frustrate ang pinili ng mga tao na maging Vice President, all because of power and politics. Hindi raw nag-aalala si Vice President Sara Duterte kung matuloy ang umano'y nilulutong impeachment complaint laban sa kanya. Mismong ang Vice Presidente ang nagkumpirma na nakarating daw sa kanya na may plano sa Kamara na patalsikin siya sa pwesto. Pinag-uusapan nila, kahit na i-deny nila, pinag-uusapan ng members of the House of Representatives. Expected na yon na gagawin nila. Kasi ano ba ang gusto nilang gawin? Gusto nilang pabagsakin ang pamilya Duterte sa politika. At hindi lang siguro politika, sa personal din. Dahil sinama nga nila yung asawa ko, di ba? He's a private individual, pero sinama nila sa harassment nila. Ang sabi niya, kahit daw i-deny nila, yun daw talaga yung nangyayari. Okay, sino nagsabi sa'yo? Ay, wait. Bago tayo pumunta dyan, as usual tayo mag-shoutout muna sa mga ibigan natin sa Sendwave. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na kayo magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang app, lagay yung account details nyo at pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop sa bansa. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jarrett, ay makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Sino nagsabi sa'yo, Sara? I mean, kung napapanood to ni VP Sara, I'm sure hindi niya napapanood to. Pero sigurado meron chichismi sa kanya. Diba? I mean, kung sino nagsabi sa'yo? Na-validate mo ba yan? Kasi parang busy yata ang ating kongreso, number 1, na magpasa ng mga batas. Pangalawa, mag-hearing tungkol sa mga kabalbalang ginawa ng tatay mo. Pogo, war on drugs, yung sa West Philippines eh. Sinong source mo? Abogado naman to si Sara. So alam mo na rin yung rule na those who allege should prove. Those who allege should prove. Oh, yung shipment ng drugs. Na actually, mga kochero, yung shipment ng drugs, yung smuggled drugs, yung 6.4 billion, matagal na yun. Ang tagal na nun, hindi lang pinapansin nung panahon ni Digonggong. Bakit? Siya yung may hawak ng House of Representatives. Siya yung majority. Ngayon, hindi kayo yung majority. So, ang gusto nyo mangyari, kayo uli yung maging majority. How? By destabilizing this country. Ang gusto nyo, masunog ang buong bansa para lang makabalik kayo. Nare-realize na ba ito ng mga DDS? Baka lang nakakalimutan nila na ang gusto nitong mga Duterte, sunog bansa.
Sunugin, hindi sunog bahay sunog bansa. Para lang makabalik sila sa poder. Eto, gigil na gigil tong si Sara. Tungkol dyan sa impeachment. Anong ginagawa nila? Distab naman sila ng distab. Sila nga, hindi sila sure dun sa impeachment. Tayo, sure tayo na nagdi-distab sila. Kaliwat kanan, puro chismis ang ginagawa nila. Dinadamay pa yung ating armed forces sa mga kabalbala nila. What the hell? What the hell? Tapos ngayon nagre-reklamo siya dahil gusto raw siyang i-impeach. Meron siyang paranoia. Come on. Bitaw mo yung paranoia mo. Nanggigigil ka sa mga bagay. Alam nyo mga kotsero, yan po ang mga galawan ng mga guilty. Sila kasi ang gumagawa, thinker-doer. So iniisip nila, ay dinidisturb natin ang gobyerno, baka ako i-impeach. Buti nga ang impeachment, dumadaan sa kongreso yung disturb nyo, hindi. Kinukumbinsin nyo ang military, kinukumbinsin nyo ang mga tao na mag-people power. Nasa constitution ba yung people power? Wala. At least ang impeachment, nasa constitution yan. It is a valid constitutional process to remove an elected official. Well, specifically, the president, the vice president, the constitutional, the heads of the constitutional commissions, justices. Kung i-impeach ka, Sara, mas makatao pa yon kumpara sa ginagawa nyo na destabilization. Sabi ni Sharon Landero, di daw siya bothered. O nga, no? Hindi raw siya bothered pero putak ng putak. Unbothered queen pero daming kino-comment. Tapos mga kotsero, painggan nyo yung language ni Sara. Painggan nyo yung language. It's always about protecting my family and the Dutertes. It's always about protecting the Dutertes. Mga kotsero, ngayon mukhang nakakakuha na ako ng kumpirmasyon na si Sara Duterte talaga tumakbo siya para siguruhin na merong Duterte sa national. Mukhang yun lang talaga yata ang punto niya. Ba't siya tumakbong vice-presidente? Hirit pa ng pangalawang Pangulo, kung tutuusin, wala naman daw talaga siyang planong tumakbong Vice President. Pero pinakiusapan daw siya noon ng magkapatid na Pangulong Bongbong Marcos at Senator Amy Marcos na tumakbo bilang VP. Come on. Lumapit na sa akin yung magkapatid na Marcos. Sabi nila, hindi kami mananalo kung hindi mo tutulungan kami sa Mindanao at sa Visayas. Sabi ko sa kanila, okay, sige, dahil maraming big ticket projects si Pangulong Duterte sa Davao City, sa Mindanao at sa ibang lugar pa ng ating bansa na gusto nating mapatuloy. Kaya nga, di ba, tumakbo kami on the platform of unity and continuity na hindi natin nakikita ngayon na saan na yung mga big ticket projects. Wala na lahat. Unappropriated. Hoy, Sara. Yung mga big ticket projects na inumpisahan ng tatay mo ay dapat utang galing China. Ano nangyari? Wala. Paano ma-appropriate ng budget? Hindi naman talaga kasama sa budget yan. Yan ay utang galing sa China. Number 1. Pangalawa, hindi ka rin naman mananalo kung hindi ka kasama sa Uniteam. Alam niyo nakakatawa dito, sinabi niya, pinakiusapan ako kaya ako tumakbo. Di gusto mo rin. Kasi pwede naman pakiusapan ka tapos tatanggi ka, di ba? Kung ayaw mo talaga, tatanggi ka. Kung ayaw mo talaga, tatanggi ka. Hindi ka naman tumanggi, pumayag ka. Pumayag ka. Ang dahilan niya, para matuloy ang big ticket projects ni Pangulong Duterte. Paano? Sige nga, Manila North Rail, pa-explain paano matutuloy. Nagka-problema pa nga yung Manila North Rail na yan Nagbayad pa tayo dyan. If I'm not mistaken, yung Manila North Rail na yan, na-delay yan because of right of way. Not only that, mga kotsero, nagka-issue with the implementation.
from ng China. Kasi ang gusto ng China, sila ang magtatayo, hindi ang Pilipinas. Mindanao Railways, ano nangyari sa Mindanao Railways? Natenga yung proposal para sa loan sa Exim Bank. Exim Bank ba yun? Exim Bank yata yun eh. O basta isang Chinese bank. One of the Chinese banks na dapat magpapaloan kay Duterte para dyan sa Manila South Rail. Manila South Rail. Mindanao Railway System. Ano nangyari? Wala. Bakit? Tinengga ng China. China Exim Bank. Ayun, China Exim Bank. Tinengga ng China hanggang matapos yung term ni Digongong. Paano ma-appropriatean? Utang, galing sa utang yan. Ano ngayon ang ginawa ng Bongbong Marcos para na maituloy ang mga big ticket projects na hindi natuloy kay Digongong? Hinanapan ng ibang pagpopondo. Sinungaling. Buuin mo yung kwento, Sarah. Kung mapanood mo naman itong video na to, buuin mo yung kwento. Diba? I mean, if you're going to state facts, I mean, just be cohesive. Hindi cohesive eh. Maging comprehensive. Kasi nagkukwento ka eh. Sinasabi mo, hindi inappropriatean. Paano i-appropriatean? Galing sa utang yun. Utang yung pang-appropriate dun. Hindi natuloy yung utang. O anong gagawin? Di wala. Hahanapan ng bago. Buti nga yung sa Mindanao Railways eh. Anong sabi ng Japan? Sila na lang daw magtutuloy. Japan na lang magtutuloy. Di ba? Sabi ng Japan yun. Itong sa North, hindi ko alam kung paano sistema niyan. Kung meron iba na yatang sumalo niyan eh. Yung sa North. Tsaka yung sa North, ang daming ang daming issue nun. Yung North Rail, ang daming issue nun. Panahon pa ni GMA yan, meron pang akusasyon ng dyan. May akusasyon pa ng corruption dyan, nagkalagayan daw. Panahon pa ni GMA yan. Diba? I mean, maging comprehensive ka, magsabi kang totoo. Alam niyo kung ba't sinabi niya na ba't siya nagwi-withhold ng mga detalye? Alam niyo kung bakit? Kasi kapag nagsabi siya ng detalye, mapapahiya siya. Sinabi lang niya, masyadong generic, yung mga big ticket projects ng former administration hindi na itinuloy. Zero appropriations. Hindi naman niya sinabi kung ano yung mga projects. Anong projects yung mga yun? Wala. Hindi natin alam. Ngayon, nag-isip tayo ng dalawa. Ano ba yung dalawang big ticket projects? Ito yung railways, yung North Rail at saka yung Mindanao. Hindi natuloy yun kasi both of them are loans from China. Hindi natuloy. Diba? Gumagawa lang ng intriga eh. Gumagawa ng intriga si Sarah. Kaya ang tanong, nagsisisi ba siya na tinulungan niya si PBBM noong nakaraang eleksyon? Do you want to answer that question? Ito yung natatawa ako eh. Parang lumalabas pa, utang na loob ng mga Marcoses na tumakbo siyang vice-presidente. Alam mo, VP Sara, unang-una, wala kang numero. Wala kang numero. Ang DDS noon na willing bumoto para kay Bongo, which is, syempre, si Bongo na yung representante ng mga DDS noon eh. Ang mga DDS noon, wala pang 2%. Mas marami pa nga yung mga dilawan eh. Ang dilawan nasa 16 to 20%. Pero ang loyalists, marami na. Yung loyalist na matatanda, nandiyan na. Yung mga loyalist na medyo bata, yung mga millennials, nandiyan na. Yung mga apo na ng mga matatanda. Tapos may mga Gen Z pa na apo sa tuhod ng mga matatandang loyalista. Ayan na, mas marami. Kayo, 6 na taon lang kayo nag-exist, feeling nyo, kayo na yung buong Pilipinas? Kaya lang malakas ang suporta sa Duterte noon kasi dalawa lang kayo. Dalawa lang. It's either you support the Dutertes or you support the Dilawans. Sino ba naman ang gugustong mag-suporta sa Dilawan? Yung grandparents ko, parents, hardcore yun, mga hardcore loyalist yun. Grandparents ko, parents. Lalo sa mother side ko. Mga hardcore loyalist yun. Ako medyo
moderate ako, moderate loyalist. Oo. Pero yung mga ano ko, yung mga lolo tsaka parents, hardcore 'yun. Pero ako bumoto ako kay Uniteam. Alam niyo, sabi sa akin ng nung nanay ko, lalo na hardcore 'yun eh. Hardcore loyalist 'yun eh. Sabi niya, "Jared, sure ba tayo diyan kay Sara?" Tapos tinawagan din ako ng tita ko. Kasi kinakampanya ko Uniteam eh. Sabi ng tita ko, "Jared, sure ba tayo diyan kay Duterte?" Ganon. Sabi ko, pinili ni Bongbong na kapartner eh. Boto raw silang magkasama. O di, gano'n na lang gawin natin. Loyalist tayo, di ba? Binoto namin. O ngayon, pag nag-uusap kami, anong sinasabi? Jared, kasi kinumbinsi ako kay Sara eh. Kasalanan ko pa ngayon. Kasalanan ko pa ngayon, Sara Duterte. Ha? Binudol mo kasi kami. Buisit to. Buisit to. Kasalanan ko pa ngayon. Kapag pinag-uusapan namin ng politika, kasalanan ko pa ngayon. Napahiya pa ako dahil sa'yo, Sara Duterte. Budol. Budol ka, Sara. Budol talaga. Budol. Oo. Budol. As in, bu. Capital B, capital U, capital D, capital O, capital L. Budol. Sakit mo sa Sakit mo sa white hair. May white hair na ako. Sakit mo sa sa white hair. Goodness. Grabe siya. Nakakaloka. Antindi. O ngayon, pero sisisihan naming mga loyalista yung boto sa'yo. My goodness. Kaya nga bumaba ang suporta kay Sara, di ba? Napansin nyo, 19% ang ibinaba niya doon sa survey ng SWS. Sa Okta naman, 13%. 13 or 11%. Diyos ko. Hindi na makakaulit sa akin mga Duterte tsaka mga kaalyado nila. At least ngayon, may tatlo ka ng pagpipilian. Di ba? Merong DDS, may loyalist, tapos meron dilawan. O at least meron ka ng tatlo. Oo. Hindi ka na stuck sa dalawa. Nasisip pa ako ngayon ng pamilya ko. Si Jared kasi pinilit kami magsara eh. Binudol mo rin kami. Huwag kang dyan. Paglilinaw din ni Duterte, hindi siya nagsisising tumakbo siya bilang Vice President. I do not regret running for Vice President kasi imagine ninyo kung ako mayor ngayon at hinahabol-habol nila ako dahil alam nilang pwedeng tumakbo ito sa 2028. Bakit ko nire-regret yan? Hahabulin nila ako. Alam nyo, kahit matanggal nila ako as Vice President, hahabulin nila ako until the day na maupo sila sa 2028. Tinanong ko rin siya, Ano? It doesn't make sense. Wait. Ang labo nung sinabi niya. Medyo nalito ako. Sabi niya, hindi raw niya nire-regret dahil siya daw, kung hindi raw siya naging president, kung mayor daw siya, hahabulin daw siya dahil threat, quote-unquote, threat siya sa 2028. Okay? Pero sinabi din niya, pero, I mean, it doesn't make sense because, kung totoo yun kung totoo. If that is true, then, is it any different now? Is it any different? Lalo na nung sinabi niya, tingnan nyo, kahit tanggalin ako sa pagka-vice-presidente, hahabulin pa rin nila ako. Hanggat hindi sila nakakaupo sa 2028. Anong tawag dito? Main character syndrome. Feeling mo ikaw main character, hindi. Second lead ka lang. Hindi ikaw main character. Second lead ka lang. Oo. Diyos ko. Alam niyo sa K-drama, ito napansin ko to pag nanonood ako ng K-drama kasama ng misis ko. Lagi may dalawang bida. Pansinin niyo, lagi may dalawang bida. Lagi may dalawang bida. Yung isa, yung main character, siya talaga yung main bida.
Tapos merong isa na second lead. Yung second lead, mga Kojero, ano lang siya, hindi siya yung main bida, pero binibigyan siya ng mga mga bida na, ang dating niya parang bida, parang ganon. Pero hindi talaga siya yung main character. Oo. Parang merong second lead syndrome to si Sarah. Feeling niya siya yung main character, pero hindi. Hindi ikaw ang main character, Sarah. Maniwala ka. Ang aga-aga mo pa, ang aga-aga pa para mag-claim na ikaw yung main character. Di ba? Hindi ikaw. Hindi ikaw yun. Hindi pa. Hindi pa natin alam kung ikaw talaga yung main character. Malalaman natin yan sa 2027. Right now, hindi ka pa main character. Bida-bida ka lang. Jollibee ka pa lang ngayon. Oh, bida-bida ka pa lang ngayon. Oo, hindi pa ikaw yung bida. Oo. Ganun lang yon. Ang labo nung sinabi niya, no? Nire-regret mo ba kung ikaw ay na tinulungan mo mga Marcos? Hindi siya sumagot. Nire-regret mo ba na tumakbo kang vice-presidente? Hindi ron niya nire-regret kasi kung mayor daw siya, habulin daw siya. Pero kahit daw matanggal siya bilang vice-presidente, habulin pa rin daw siya. So wait, ano? Ang boba. Ang boba sobra. Medyo boba lang ang peg. But anyway, tuloy natin. Kung may balak ba siyang tumakbo bilang Pangulo sa 2028? Mahirap sagutin ang 2028 kasi imagine niyo, Galit yan, pagbaba ko galit. dito, nahulog ako doon sa hagdanan. Galit yan, galit. Namatay ako bukas. Sayang yung paghahanda ko. Dahil ang layo ng 2028. Dapat magplano for 2028 sa 2027 at fourth quarter ng 2026. Dagdag pa niya, tila may playbook na pinapatupad ang mga gustong sirain ang kanilang pamilya sa politika. Nariyan daw ang Quadcom sa Kamara para imbestigahan ang drug war at extrajudicial killings noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Idagdag pa ang ICC at plunder case. Maging ang asawa at kapatid daw ni VP Sara, tinatawid ngayon sa drug smuggling. Okay. So nakikita ninyo yung gusto nilang mangyari. They want to project the family as corrupt, as criminals, as walang kwentang mga tao, kundi para sa pansarili lang nila. Totoo naman lahat yun. Bakit? And all because, sinabi ko na dati, we are a threat to the perpetuation in power of people power. Na interesado maging, sabihin na natin Prime Minister, kung matuloy yung niluluto nilang tsa-tsa. Sa ngayon, nag-hire na raw si VP Sara. Wait. Sinasabi nito ni Sara na parang playbook daw yung itong sa issue ng hearing sa war on drugs, yung hearing, yung sa ICC, etc. etc. Parang playbook lang daw yan para mag-perpetuate sa kapangyarihan yung mga gusto raw maging prime minister. I'm assuming that's an allusion to Martin Romualdez. Si ICC it began 2017. Nag-umpisa yan noong 2017 nung si Trillanes ay nagpunta ng Hague para ihabla yung tatay ni Sara. Yun ang katotohanan doon. Yung ICC. Yung hearing sa war on drugs at yung batiko sa war on drugs, it has been going on since 2017. Since 2017. Yeah. 2017 pa yan. In fact, mga Kochero, sinabi pa ni Kong Dan Fernandez yan, na yung hearing tungkol sa war on drugs, even before nagkaroon pa ng fallout ang Marcos Duterte tandem. Oo. Wala pang
Hindi pa nagkakaaway ang Marcos Duterte tandem, meron ng investigasyon sa war on drugs. Matagal na yung investigasyon na yan sa war on drugs. Putol-putol lang. Bakit? Kasi nga, yung tatay was the president. Yung tatay yung presidente. Oo. Tapos, ano ba? Ano yung minention niya kanina? Yung kay sa asawa niya, yung kay Man Scarpio, tsaka yung kay Pulong, yung 6.4 billion shabu smuggling. Oo. 2018 pa yan. 2018 pa yan. At kahit na dinismiss, quote-unquote, ni Conchita Carpio Morales, ang kaso na yan, may bagong file ngayon si Trillanes tungkol dyan. May bagong kaso dyan na final si Trillanes tungkol dyan. In fact, busy lang si former Senator Trillanes pero in-invite ko siya na ma-interview tungkol dyan. Kasi nga, masyadong malapit sa mga ganap ngayon eh. Lalo nung nagsalita si Guban. Lalo nung nagsalita si Guban. Pero wala eh. Busy siya ngayon, sabi niya. Busy raw siya ngayon, marami daw siyang ginagawa. Okay lang naman 'yon, no. We respect yung oras na ibinibigay sa atin, ano. Pero syempre, kasi kung sasabihin niya na ito ay minanufacture ng current administration para ibagsak sila, she will be very disappointed. She is very, very, very wrong. Very, very, very wrong. Matagal na yan, panahon pa ng tatay niya, binabato na yan. Panahon pa ng tatay niya. Pero, bakit ngayon maingay? Kasi, ngayon lang nagkaroon ng kalayaan ang mga kumukontra kay Digong nang magsalita. Kasi this time, sa panahon ni President Bongbong Marcos, walang threat sa kanilang buhay. Which now begs the question, kung si Sara ang maging presidente ulit, makakapagsalita kaya tayo ng malaya, pabor o laban kay Sara? I don't think so. Bakit? Poprotektahan niya yung Poprotektahan niya yung pamilya niya. Ngayon pala, tira niyo mga kotsero sinabi niya kanina, tumakbo ako para ituloy ang proyekto ng Pangulong Duterte. So, pinoprotektahan niya yung interes ng pamilya nila. Yung imahe ng pamilya nila. Tapos ngayon, nag-iingay siya. Bakit? Kasi may ICC, may quad hearing. Merong hearing sa, may kaso tungkol dyan sa drug smuggling, etc. Nag-iingay siya ngayon. Pero yung West Philippines, recently lang, yung West Philippines nagka-problema sa Escoda, di ba? Binangga yung dalawang barko. Binutas pala yung barko natin. Tapos sasabihin niya, mahalin natin ang Pilipinas. Harap ka sa salamin. Share mo naman sarili mo tungkol dyan, Bibi Sara. Diyan sa mahalin natin ang Pilipinas na yan. Nakakaloko to si Sara Duterte. My goodness. Ng mga abogado para maprotektahan siya. May sariling abogado rin daw ang kanyang ama para umasikaso sa mga kasong kinakaharap nito. Tatanggapin na lang daw ni VP Sara kung ano ang mga susunod na mangyayari sa kanilang pamilya. Aniya, que sera-sera. Whatever will be, will be. Nauna naman ang itinanggi ni House Public Order and Safety Chairman Dan Fernandez ang aligasyong may nilulutong impeachment laban kay VP Sara. Nagbabalita mula sa Frontline. Mean Los Baños, News 5. Kaugnay pa rin ang balitang iyan, mariin namang itinanggi ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo ang akusasyon ni VP Sara tungkol sa planong impeachment ng Kamara laban sa kanya. That's yung mga galawan niya ngayon is a galawan of a person who's self-destructing. Wala nga diba, walang rhyme or reason yung mga sinasabi niya. Lalo yung sa hearing kanina sa yung usapan nila ni Risa Ontiveros. Ay, lahat ng sinagot niya walang rhyme or reason. My goodness. Ang bobo. Ang bobo. Pero mamaya natin pag-usapan yan. Focus muna tayo dito. Focus. Focus.
Hindi ko ano eh, ang weird ng mga sinasabi ni Sarah kasi masyadong motherhood statements. Masyadong ano eh, masyadong number one, it's fantastic. Oo. Masyadong ano eh, ang hirap paniwalaan kasi yung mga sinasabi ni Sarah. O sabihin natin may impeachment, ba't di niya harapin yung impeachment? Sabi niya, they want to portray us as corrupt. Okay? Bakit sinabi ng ombudsman na may corruption naganap sa family? Na pinrotektahan ng tatay niya. Bakit? Kasi konektado si Michael Yang eh. Business partner. Hindi pala business partner. Oo. Kaibigan daw niya. My friend. My friend. Michael Yang, my friend. Oo, ganun eh. Tapos sabihin niya, hindi siya corrupt. Hindi corrupt yung pamilya nila, etc. etc. 51 billion ng Davao City. First District. 51 billion for flood control projects. Pero yung Davao City First District, binabaha hanggang ngayon. Hindi sila corrupt. Oo, walang ganun. Walang corruption naganap. Ano pa? 19,000 na go students. Ano nangyari doon? 36 million yun. Go students ang DepEd. Ano nangyari doon? 19,000 go students. Oo. Ano pa ba? Hoy, syempre yung confidential funds. Basta usapang Sara Duterte, usapang confidential funds yan. Oo. Sure na sure yan. Walang question mark dun. Kung di kayo corrupt, okay, that's your claim and that's debatable. Yun lang masasabi ng sambayan ng Pilipino sa inyo. Yun lang masasabi ng sambayan ng Pilipino sa inyo. Binobola nyo na naman kami. So mga kotserong, ganito lang po muna tayo sa ating live stream. Oo, pasensya. Okay lang po, bawi ako sa inyo tomorrow para sa mga shoutout. Oo. Bawi po ako sa inyo bukas ha. At huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating Go Share YouTube channel at paki-follow tayo sa ating Facebook page. At God bless po sa inyong lahat ha. God bless po sa inyong lahat. At maraming pong salamat. I'll see all of you tomorrow, mga kotsero. God bless and see you next time, guys. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?